natin ito mga kapatid is find us faithful. Amen. With fragrance on the journey of the narrow road, and those who come before us light the way, healing on the faithful, encouraging the weary, their lives are searing testament to God's stealing grace. Wait. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run to praise the only port of pride. But as those who come before us, let us lead to those behind us the heritage of faithfulness, as on to godly life. Amen. Oh, we all come behind us, find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we leave lead to believe, and the lives we live inspired to obey. All we all who come behind us, find us faithful. For all our hopes and dreams have come true, and our children safe to all we left behind. May the closer day discover, and the memories they uncover become the light that leads into the road we must find. Oh, me, all who come behind us, find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we leave lead to believe, and the lives we live inspired to obey. Oh, me, all who come behind us, find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we lead to believe, and the lives you live inspired to obey. Oh, we all who come behind us, find us faithful. Amen. Amen. Si Pastor para sa preaching. Find us faithful, God. Matay. Yo. Salamat sa Panginoon. Next time. Sister Glyza, sabi ka na pastor. Hindi talaga mawawala si Sister Glyza. Okay. Salamat sa Panginoon, Brad. Napakagandang awitin. Minsan pagka naluluha ako niyan pinipigil-pigilan ko lang. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. We will just continue to serve the Lord. Salamat sa pagkakataon palagi sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng bisita. Sir Kim,
Welcome sa church na ito at just feel at home. We are here to hear the words of the Lord. Salamat sa Panginoon. Mamaya malalaman natin, maunawaan natin na ang paglilingkod natin sa Diyos ay isang napakagandang pribilehiyo, no? Na andoon ka sa pupurihin mo ang Panginoon na siya man din ang naglalang sa atin. Alam niyo ho ba na once again, babanggitin natin, no? For the benefit ni Sister Kim, maunawaan natin na ang buhay talaga ng tao ay nilalang ng Diyos yan para sa kanyang kaluwalhatian. Yan ang purpose ng Diyos, kung bakit nilalang niya ang tao. No? Okay? Just to glorify Him. It is written in the book of Isaiah, chapter 43, verse 7. No? Andun yun. Ang purpose ng Diyos kung bakit niya kinreate yung tao ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon niya. Sadly, ang nangyari ay nagiging kalungkot-lungkot kasi hindi lahat ng tao ay they glorified God. Right? Tayo, salamat sa Panginoon. Tayo ay nalulugod ang Diyos sa atin because we glorify God. How we glorify God? We worship. We serve Him. Pero yung iba, kapatid, hindi na nagagawa yun. No? Isaiah chapter 43, verse 7. Anong sinabi dyan, Brad? Bago tayo mag-umpisa sa ating makapangyarihang presentation. Isaiah chapter 43, verse 7. Even everyone that is called by my name. Salamat tayo mga kapatid. We found out that we are called by God. Many are called, but few are chosen. Tandaan yan. Okay? Salamat tayo sa Panginoon dahil we found out that we are called by God indeed. Amen mga kapatid? Amen. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. Yan dapat manuwan natin na ang purpose at layunin ng Diyos sa buhay natin is to glorify Him. Amen? I have formed Him. Inulma ko siya. Kaya nga doon sa Book of Psalm, I am fearfully and wonderfully made by God. Oh, bakit? Kasi may purpose eh. Ang purpose nun, I created you for my glory. Tama? Yan ang layunin ng Diyos. I have formed him, yea. I have made him. Oh, kaya pag ang isang tao ay hindi niya nagampanan na purihin ang Diyos, siyempre, ang pagpupuri mo sa Diyos, umpisahan natin sa kaligtasan eh. Yun eh. Yeah? Oh, para mapurihan mo ng tama ang Diyos, umpisahan natin sa kaligtasan. Kasi baka mamaya, puri siya ng puri sa Diyos, hindi naman tama ang kaligtasan niya. Tama ho ba? Kailangan mag-umpisa ang lahat sa kaligtasan. Yan. Para yon tamang relasyon. Amen. Para magiging tama at katanggap-tanggap ating pagpupuri sa Panginoon. Amen mga kapatid? Oh. Yan ang pinakadakilang layunin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Salamat sa Diyos. Tayo tumayo mga kapatid at tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Buksan natin sa Galatians chapter 2 verse 20. Isang bersikulo lang yan. Sabay-sabay nating basahin. Galatians chapter 20 chapter 2 verse 20. Okay, andyan na kayo mga kapatid. Basahin natin. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God,
who loved me and gave himself for me. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa isa na namang pagkakataon na paglingkuran po namin kayo sa Espiritu at sa katotohanan. Yes, we are sinners, O God, but we are saved by grace through faith in the Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa aming nag-isang bisita, si Sister Kim. I am praying, O God, touch her heart and stir her heart, O God, that she may be saved, O Father. The right relationship, the right salvation, O God. Maraming salamat sa nag-imbita at pinaunlakan po. Mayroon po kayong dakilang layunin sa buhay ni Sir Kim. Katulad namin na mayroong tamang layunin sa aming buhay, O God, to glorify you in spirit and in truth. Panginoon, kumilos po kayo sa kalagitnaan namin. Ang bawat isa na makakinig ng salita for today, we are praying through thy Holy Spirit that dwelleth in us. Help us to understand thy words. That it will be a guiding light of our lives. We are praying and we thank you. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Pwede na po ngayong umupo, mga kapatid. Surrendered life. Siguro, sa buhay ng isang tao, napakaraming tinatawag na battle. Battle life. Hindi botilya, ha? Kundi battle. Laban ba? Okay? Ang buhay ng isang tao, mga kapatid, maraming laban yan. Alright? Will you agree with me? Some surrender for the benefit na hindi malalagasan ng buhay. Sa gera, mayroong ganun eh. No? Ganun ang buhay ng tao. Mayroong tinatawag na war between other nations. Ganun. No? Sa buhay ng tao, ganun din. Ang buhay natin, minsan, ang laban natin sa buhay ay laban sa pera. Laban sa ating health. Sa kalusugan. Mayroong ganyan. No? Laban sa hindi pagkakaunawaan. Mayroon. No? Individually, brethren, we have a lots of battles in life. Alright? Ganun talaga. Alright? Tapos, darating ang panahon, surrender ka din. Meron ganyan. You may give up. Now, sa ating mga mananampalataya, if we are talking about surrendered life, minsan, the purpose of our preaching for today, by the way, is to enable us to understand, brethren, that maybe we have something in ourselves na hindi pa natin sinurrender sa Panginoon. Kung baga, may mga bagay sa buhay natin na parang binibaby pa natin, hindi natin kayang isurrender sa Diyos, mga kapatid. Mayroong ganyan. Na parang nahihirapan ka na ipagkaloob mo sa Panginoon para naman makamubon ka. Diba? May ganyan eh. Kanina, tumawag ako sa pamilya ko, nagulat ako. May nasagasaan. Patay good. Sabi ko, pinauwi. Sabi ng pamilya ko, pinauwi lang talaga kayo para iwanan din kayo. Nasagasaan si Kurt. Patay. Si Kurt ay aso namin. Man, ginakabahan kayo na. Tawag ako agad. Anong nangyari ni Kurt? Pambihira. Kinain na ng mga tambay? Hindi, nilibing namin. Nilibing namin. Talaga naman, yun yung asong yun. Pagkagaling ko ng Tacloban at pag umuwi ako talagang, kasi ang laki ng katawan, bro. Alagang-alaga ko eh, pag akong nandun talaga. Halimbawa, magluto ako ng adobong baboy, bro. Halimbawa, 2 kilo sa amin.
Gagawin mong 3 kilo, isang kilo, kanya yun eh. Kaya yung katawan mo, grabe. Ang laki, parang leon. Oo. Talagang tas nasagasaan lamang. Nalungkot din ako. Buhay din ng, ano kasi yun? Akunado, tapos nililigo pa. So, malinis. Ang sitsi hindi, ang sitsi nasa loob bahay. Oo. Oo. Yung si Kurt, malaking aso, parang leon yun eh. Oo. Tapos tatalon niya sa akin habang nagmumotor, parang babanggain nga ako. Oo. Walang aso. Tapos nasagasaan kanina. Talaga naman. Sabi ng misis ko, matutuloy talaga kami diyan patungo sa Saudi Arabia. Bakit? Lahat daw ng mga ayaw magpaiwan, nangamatay na. Talaga naman sabi ko, bira. Oo, tabi. Ay nako. Maawa ka din eh. No? So, mga kapatid, ganun lamang ang buhay natin. We cannot just stay on that sa buhay natin, na ganun ang buhay natin. Hindi mag-move on din tayo eh. Alam niyo ba yan? Oo. Surrender din. So surrender is not just a sign of weakness. Do you know that? To give up is not just a sign of weakness. Kung nasa gera ka, ang surrender daw on retreat is not a sign of weakness, but you are regrouping. Nagre-regroup ka. Para bang sa buhay ng isang tao, umatras ka para estudyuhan mo naman kung paano ka mag-move forward. Ganun, strategy din yan eh. Ganun. Oo. Pero sa Panginoon, mga kapatid, mayroon kang, ano ba talaga ang ibig sabihin ng surrendered life? Kanina, inawit natin, I surrender all. Pero ang totoo naman sa mga manampalataya, hindi naman all sinusurrender sa Panginoon eh. Yan ang realidad. Makikita mo ang pagkakaiba ng isang mananampalataya na totally surrendered unto God at saka isang mananampalataya na mayroon talagang hindi pa sinurrender sa buhay niya. Ako nangyari sa akin yun eh. Why? Because of unbelief. Because of the crisis of my faith. Na hindi ko kayang ibigay sa Panginoon yung mga ganyang bagay, kaya hindi ako nakamubot, kaya nga hindi ako pinagpala eh. Naintindihan mo ba? What does it mean? If we're talking about surrendered life, I surrendered 50% of my life, Pastor. Ganun ba ibig sabihin? Ano bang sinurrender niyo ba talaga? Totally 100% ba talaga? So, tingnan mo sa Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, this must be a foundation of our life before God. Ang sabi na, I am crucified with Christ. Kaya nga, if we are talking about the death of the Lord Jesus Christ on the cross, dalawa kayo nun eh. Si Jesus Christ, kaya ikaw. Ang dati mong ikaw ay pinako ni Jesu Cristo dun sa cross. Dalawa kayo nun. Kaya nga sabi ni Apostle, I am crucified with Christ. Bakit? Ang buhay niya noong una, mga kapatid, being a Pharisee, brethren, he persecuted the church. He persecutes the church. And look at what happened when God called him to be an apostle to the Gentiles. He was crucified with Christ. Kaya nga ang sabi niya, nevertheless, I live, yet not I. Hindi siya. Hindi siya. Ha? Kaya nga kayo, nung niligtas kayo ng Panginoon, hindi mo buhayan. You are God's. Sa Diyos ka. Hindi ka pagmamayari ng sarili mo. You are not of your own. You are God's. And so therefore glorify God through your body. Naunawan niyo ba mga kapatid? Kaya nga sabi niya, and the life which I now live, ang buhay ko ngayon, katulad natin, brethren, na naligtas na kayo, naligtas tayo, ang buhay natin ngayon, in the flesh, we live by the faith of the Son of God. We live by the faith of Christ, who loved me and gave himself
for me. Amen, mga kapatid? And then you will say, how can I surrender my life? What does it mean when we are talking about surrendered life? I hope you understand it. Now, let's lay the ground. Jesus Christ. What did Jesus Christ surrendered for us? Ano ang sinurrender ni Jesus Christ para sa atin? He is God. He has a throne in heaven. And yet, ano ang sinurrender niya para lang sa atin? And then you will take your faith for granted. Naunawaan niyo ba, mga kapatid? Ano ang sinurrender ni Jesus Christ para sa atin? He surrendered His life for us and became obedient unto death. Even the death on the cross. Bakit? Para sa atin. Para ang destination natin para sa patungong impyerno, hindi na patungo doon, kundi patungo na sa langit. Dapat naunawaan natin yan, brethren. What does it mean to have a surrendered life? Amen? Maybe today, you will understand, ano ba talaga ang purpose ng buhay ko? Pagka si Sister Kim, matanong niya, ano ba talaga ang purpose ng buhay? Bakit ako napunta dito sa Saudi Arabia? Pumunta ako dito para sa aking pamilya. Bakit may ganito? Kailangan ko ba talagang maisip at maunawaan na ang Diyos ay may purpose sa buhay ko? Ano ba talagang purpose ng buhay ko? Sister, dapat maunawaan niya. Amen, brethren. Sabi ko nga sa asawa ko, pag maging katulad ni Brother Ryan, pag maging smooth ang lahat, pero parang hindi smooth. Talagang alam mo yun, parang may pumipigil talaga. Sabi ko, sige lang, patuloy lang kayo. Ayusin natin. Kahit may mga problema, sige, ayusin natin. Salamat sa Panginoon, nakabakuna na brad. Kulang na lang polio. Kasi ang hirap, sister, ng kumuha ng polio vaccine. Mayroon 4, 5, and 6. Nag-date sa Manila. Sabi ko, 16 pa kayo parating ng Manila eh. Sabi ko, sige lang, one by one at a time. We are praying unto God. So, kapatid, ang buhay natin may purpose sa Diyos. May purpose yan. Ayaw ng Diyos na mapunta ka ng impyerno. Ang gusto niya, mapunta ka ng langit. Amen? Ang gusto ng Diyos, kapakipakinabang tayo. Amen? So, ibig na pumunta tayo ng Hope. Si Pastor Ben. Bakit din na naman kayo pumunta dito? Pastor, restricted. Constrained. Talaga naman. Sige lang, brethren. Huwag kayong mag-alala. Yan ang mabuhay natin. No? We are not meant to be rich. We are not meant to be rich. Si Jesus Christ, mga kapatid, anong sinurrender niya? He surrendered His life in heaven. Talagang He was made flesh. Became of no reputation. Okay? Kahit Diyos siya, ha? Talagang ang reputasyon niya, pagiging Diyos. Magkatawang tao siya. Para lang mamatay sa cross. Para ma-fulfill, mga kapatid, yung master plan of salvation. Anong sabi dyan? Jesus Christ surrendered life for us was much more than His willingness to come to earth. He came and was made flesh. He was not visiting God to exercise His divine power, but as a human like us with the limitations in order to fulfill that mystery of master plan of salvation. Oh. Anong nangyari sa kanya? Diba he was mocked? He was mocked. Kung Diyos ba talaga siya, iligtas yung sarili niya. Sabi ng isang malefactor doon na napako, tatlo sila eh. Oh. Talagang
minamak siya kung talagang sabi nga, kung Diyos, iligtas mong sarili mo, pati kami. Look at what happened. They are selfish. The people around him were selfish. Kung Diyos ba talaga yung Diyos ninyo, bumaba siya at iligtas yung sarili niya. What a blasphemy. Yung iba naman ngayon, sabihin, tao lang yan, hindi naman yan Diyos. What a blasphemy. Sa pag-aaral natin, kapatid, sa Christology, Jesus Christ is God. Amen. Dalawa ang aralin mo. His personality and His deity. Ang kanyang pagkatao at ang kanyang pagka-Diyos. Then you will understand who is Jesus Christ. So, He's not a visiting God. He's a Redeemer. You mock Him, wait sa pagbalik niya. Amen? He surrendered His life for us. His reputation, being a God, sige, kailangan niyang magpakatao para masugatan siya. Bakit? Kasi nung unang panahon, mga kapatid, ang kabayaran ng kasalanan, hayop eh. Dugo ng hayop. Kinakailangang mayroong bumaba para ang dugo niya, yan na yung pabayad. Si Jesus Christ yun. Amen? In Isaiah 42 verse 1, Behold, my servant, sabi ng God the Father, whom I am uphold, mine elect. Mine elect. Elected. Pinili ko yan. Sino? Si Jesus Christ. In whom my soul delighted. Kaya nga, no wonder, nung binautismohan siya, ang sabi ng God the Father, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. O, di ba? Kaya pag nagpabaptize kayo, mga kapatid, alalahanin ninyo, may Diyos. Tatlo ang gumalaw dyan. Tatlo ang kumilos dyan. And God is delighted and will say, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. If He was pleased by the Lord Jesus Christ, He will be pleased also sa ating mga ginagawa. Oh, I have put my Spirit upon Him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. He shall not cry. Umiyak ba siya, mga kapatid? Nung pinako siya? Umiyak siya para sa atin. Hindi siya umiyak para sa sarili niya. Tandaan yan. Tama, Brad. Nor lift up, nor cause His voice to be heard in the street. Kaya nga sabi diyan, si Jesus Christ is like a lamb dumb. A lamb dumb. Yung tupa na talagang hindi makapagsalita. Oh. Kaya nga, ang sabi diyan sa Philippians chapter 2 verse 5, Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Dapat ganito kaisipan natin, mga kapatid, mga anak ng Diyos. Anong kaisipan natin dapat? Ang kaisipan natin dapat, kaisipan ng Panginoong Hesukristo. The mind of the Lord Jesus Christ is thinking others. Thinking others. Hindi yung thinking myself. Pastor, ay, bago ako maglingkod yan sa baka mamaya, hindi, isipin ko man ang sarili ko eh. Talagang ganun ba, no? Unahin ang sarili ba? Si Jesus Christ, mga kapatid, inuuna niyang iba. Ganun ang kaisipan niya. Na dapat man din maging kaisipan natin. Na kung saan, being in the form of God. Kita mong Godhead ni Jesus Christ? Though it not robbery to be equal with God. Hindi ninakaw ng Diyos ni Jesus Christ ang pagkapariho, ang pagkapariha niya sa God the Father. Hindi ninakaw yun. Oh. Attributes na talaga niya yun. But made Himself of no reputation and took upon Him the form of a servant. The form of a servant. Isang lingkod ng Diyos na handang mamatay doon sa cross. For what purpose? For us to be saved. Amen?
And took upon, ano sabi dyan? Him, the form of a servant, and was made in the likeness of men. May limitations. Ang tao may limitations. Jesus Christ has limitation. Nagugutom din siya. Umiiyak din siya. Nasasaktan din siya. Bakit? Katulad niya sa tayo eh. Kung pag-usapan natin ang pagkatao niya, ha? Huwag natin pag-usapan ang pagka-Diyos niya. Siyempre, pagpaanda rin naman niya ang pagka-Diyos niya. Sino ka para saktan mo ko? Created lang kita. Kung paanda rin ang pagka-Diyos na. Uy, inaandar niya ang kanyang pagkatao. Kaya obedient siya to death on the cross. Ganun siya. He surrendered His life for us, for you and me. Now, ano naman ang surrender natin sa Kanya? Is it fair to say enough? Is it reasonable really to say that He surrendered His life to us, and what could be our giving back to Him? Amen, mga kapatid? Oh. Now, ano ba talagang kahulugan para sa atin? The meaning of the surrender of our life to God. In Mark chapter 8, verse 34, anong sabi dyan? And when He had called the people unto Him, si Jesus Christ yan, which His disciple also, He said unto them, whosoever will come, brethren, after me. Ibig sabihin, yung pagsunod natin kay Jesucristo. Ibig sabihin, ang mga apostles, when the Lord Jesus Christ said unto His disciples and His apostles, brethren, it's just the same unto us. Ano ba talaga? When the Lord Jesus Christ said, whosoever will come after me, sinong sumunod ba sa Kanya ba? Let him deny himself. Oh, what does it mean, Pastor? Let him deny. Ibig sabihin ba talaga, we will deny ourselves na talagang lahat ng kung anong mayroon tayo, halimbawa, ang pera ko, ibigay ko lahat yan. 10% ka lang hiningi ng Diyos yan sa iyo eh. Oh, mayroon ka pang 90%. Di ba? Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Bakit? Is it worthy that Jesus Christ is saying unto His disciples or to His apostles, is it really worthy for Him asking, if you want to follow me, deny yourselves, take up your cross, and follow me? Are we worthy to be the followers of the Lord Jesus Christ? Talaga bang karapat-dapat lamang sabihin na pwede tayong maging follower of the Lord Jesus? Pwede ba kang sabihin na tayo ay Christians? What does it mean to be a Christian? Because you're a follower of Jesus Christ. That's why you are Christians. Now, ano man ang buhay mo? Talaga bang sumusunod ka kay Jesucristo? Pastor, hindi ba pwedeng Christian lang dahil hindi naman ako Muslim? Talaga naman. Yan ang mahirap, no? Christian lang sa pangalan, pero hindi naman talaga. Parang ganun ba? No? Panglagay lang ba sa resume ba? What's your religion? Parang ganun ba? No? Yun lang ba talaga ang inabot kaisipan natin? Is God worthy of our surrendered life? Is He worthy for us to follow Him? Ano man? Ano ba talaga ang pagsunod natin kay Panginoong Jesucristo? Ano bang matanggap natin? Abay kapatid, malaman din. In Psalm chapter 40 verse 8, I delight to do thy will. Tingnan mo yung the psalmist when he said, like King David, I delight to do thy will, O Lord. Sa atin daw ngayon, are we delight to do the will of God? Talagang masarap ba sa atin ang sumunod sa kalooban ng Diyos? O napipilitan tayo? Palagay niyo. So, napipilitan ba kayo na manambahan? Pastor, dapat Friday, pahinga namin.
Pangtawag ng pamilya namin yan, pastor. Kaya hindi ako maka-attend. Oh. So ano na lang ang araw ano na lang araw mo kapatid para sa Panginoon? Is God really worthy of one day? Kapatid, I will tell you. Sa Israel ba? Yung chosen people of God ba? Oh. Israel. Alam niyo ba pagdating ng Friday? Brad, preparation niya. Magluto na kayo lahat ng mga may kilala ako eh. Magluto na kayo or ano-ano. Kaya pag Sabado, Brad, hindi luluto kung yun. Ganon sila pagdating sa Sabbath day nila. Yes. Hindi nampalataya kay Kristo yan ha. Ang Misaya ay hinihintay pa nila. Hanggang ngayon, salamat tayo sa Panginoon dahil tayo, ang Misaya natin, alam na natin kung sino. Yun yung pinako. Pero sila, ngayon, kaya sila hanggang ngayon, namumuhay sa law of Moses. Oh, okay naman lang ng baboy? Naku po. Oh, may isang nagsalita. Oh, pambansang Yobab. Sabi ba naman, lahat. Hindi masarap. Talaga naman, hindi masarap. Nagalit ng mga Ilonggo to. Ay, nano kami, hambal ka man ng ganyan ba? Ano ka? Makadi. Doon takaw. May nagalit ng mga brad, mga Ilonggo. Kaya hindi ka na masarap. Talaga. Ay, nako. Kapatid, I delight. The psalmist said, I delight to do thy will. Sa atin kaya, masasabi kaya natin yan? Lord, I delight to do thy will. Comes in. Person. Huwag lang. Ganun ba? Huwag ganyan ang iniisip natin. Ano ba talaga ang surrendered life mo? Oh. Tingnan mo si Isaiah. Si Prophet Isaiah. Sabi niya, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Grabe. Yes. Huwag ang Diyos magsalita bigla sa atin. Sino kayo padala ko doon? Sino kayo padala ko doon? Pastor Aris, anong padala? Sino available dyan? Mayroon kayong magtawag nito? Mag-volunteer. Oh. Tapos sabihin lang, kakanta na lang kayo ng, my house is full, but my field is empty. Diba? May waiting ganyan eh. My house is full, but my field is empty. Who will go? Who will go today? Basta may ganun eh. And work for me today. Kasi ang mga mananampalataya, Brad, nagkasya na lamang sa bahay ng Panginoon. Ayaw nang lumabas. Kaya ang ginagawa ng Diyos, I will smite the shepherd that the sheep will scatter. Kaya may purpose din ng Diyos eh. Sirain din ng Diyos nga para magkandapulasan ba? Para magkumayo ba? May ganun. Hindi natin alam purpose ng Panginoon. So, diba? Mayroong ganyan mga kapatid. Kaya ang sabi ni Prophet Isaiah, here am I, send me. Bakit? I surrender my life to you, O God. Amen mga kapatid? The time when I surrender my life unto the Lord, talagang nakikiusap God ako na wag. Nakikiusap pa ako na wag. Ibigay niya sa iba yan, wag sa akin. Dahil hindi madali ang maging pastor, kapatid. You will bear the burden. You will bear the burden. May burden ka na sa pamilya mo, may burden ka na sa church. But you cannot say that you are burdened in serving God. Bakit naging burden sa iyo paglilingkod sa Panginoon? God will equip you. God will provide you what you need. He will provide unto you. Amen ho ba? Ganyan eh. Send me. In Isaiah chapter 64 verse 8, yung biniprench ni brother kanina. But now, O Lord, thou art our Father, we are the clay, and thou art the potter.
and we are all the works of thy hand. Kita mo yan? We are the potter, we are the clay, and God is the potter. Ang trabaho ng potter, humulma ng palayok or ano man ang gusto niya. Yun ang trabaho ng potter. Minsan masira, minsan mangiwi siya, pero ayusin ng Diyos. Ganun ang buhay natin eh. Yan ang illustration ng Diyos sa atin, having a relationship unto God. Yan ang ating illustration, mga kapatid. Oh. God is a potter and we are the clay. Tingnan mo sa Acts chapter 9 verse 6 si Apostle Paul. He trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? Ano ang gagawin? Ano ba ang gusto mong gawin ko? Kita mo yun kung ganyan ang sasabihin natin, mga kapatid. A totally surrendered life. Lord, ano ang gagawin mo? Ano bang gusto niyo po para sa akin? Ang sabi ng Panginoon, arise and go into the city and it shall be told thee what thou must do. Si Ananias, sasabihin niya kung anong gagawin mo. Ganyan ang surrendered life, brethren. Serving the Lord, working for the Lord. Be useful unto the Lord. Hindi yung useless. What can you do in the church? Ano ang pwede mong mayambag? Ano ang pwede mong magawa? Oh. Surrendered life ka ba talaga? Pastor, pambihira. Hindi ba pwedeng konti lamang? Para naman may sarili akong gagawin. Kaya no wonder, makita mong ibang mga mananampalataya, wala. Pakida-kida lang. Pakida-kida lang. Bakit? Hindi naman totally surrendered life is life. Mayroon namang reservation eh. Oh, may reservation. Ganon ang isang mananampalataya. Mananampalataya na. Ganon ang isang mananampalataya na hindi totally surrendered life. May reservation. Natatakot. Baka mawalan siya. Baka matay. Mayroon pa ako, pastor, na isang ugali ko na ganito eh. I-surrender mo sa Panginoon yan, kapatid. Amen. Oh, mayroon pa akong ginagawa na ganito eh. Hit-hit pa ako ng marijuana. Ang bihira na ako. Marijuana talaga. Oh, wait talaga ito. Pwede ba ito i-hit, bro? No. Oh. Hindi pa pastor na saka na lang. Kasi baka mamaya may, alam mo yung mga kasalanan na binibaby mo ba? Yung ayaw mong pakawalan ba? Kailan ba yan pakawalan, kapatid? Pag maputi na ang uwak? Kapatid mo, hindi mangyari yun kung ganyan ang basihan mo. Wow. Dahil ang uwak, itim talagang kulay niya. Hindi po puti yan. Maliban kung idaday mo yan, kinain mo yan ang buhok niya. Hindi. Ganon. Lahat tayo may kanya-kanyang binibaby na kasalanan na hindi masurrender sa Panginoon. And look at what happened pagka ganyan ang buhay natin palagi. Tingnan natin. Ang sabi dyan, when we surrender to God, we give up what we think is best for us in order to receive what He knows best for us. Pag hindi mo i-surrender yung bagay niyan sa Panginoon, mga kapatid, hindi makapasok ang biyaya ng Panginoon. Alam ng Diyos kung ano ang the best para sa iyo. Kung mayroon kang tinatago-tago at hindi mo mapakawalan, paano ka pagpalain ng Diyos? Parang isang bata ba? Yan ang, binigyan ng magulang niya ng candy. Yan dito, binigyan din dito, kabila, di nakaganyan ng bata. Ang sabi ng tatay, hawak sa akin! Paano makahawak? Gumanon. Hindi makahawak siya sa tatay niya. Paano siya makahawak? May hawak-hawak eh. Paano siya makahawak sa tatay niya? Para may safety siya. Kung mayroon kang hawak-hawak dyan, paano ka sa Panginoon yan kung ganyan ka? Hindi ka makahawak. This is just the same way sa isang tubig sa baso. Paano mo lagyan ng panibagong tubig yan kung mayroong laman yan? Ibig sabihin, paano makapasok ang pagpapala ng Diyos sa puso mo kung mayroong laman yan na iba? Kuha niyo, mga kapatid. Do you really understand what does it mean to have a surrendered life?
When we surrender to God, we give up what we think is best for us in order to receive what He knows, what God knows best for us. Putting God in front of you. Do not put yourselves in front of God. Mayroon ko narinig niyan eh. Sabi, Lord, alalayan mo ako ha, dyan ka lang sa likod ko. Naku, patay. Ano kaya yun? Eh siya ang nauna. Eh kung may problema, kung may bala na darating, sino sasalo dyan? Ay mukha mo. Nakita niyo mga kapatid? Put God in front of you. Para lahat ng mga siya ang sasalo. Alam niya kung anong the best para sa iyo. Tama ho ba? Put God in front of you, not behind. Colossians chapter 3 verse 3, for ye are dead. Patay ka na kapatid. And your life is hid with Christ in God. Yun ang kahulugan ng old man. Self is dead and you are new man in Christ Jesus. It means Christ liveth in you. Kuha niyo ba mga kapatid? You ask me how I know He lived? He lives within my heart. Amen. Ano yung awiting yan? Oh? You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Di ba? Amen mga kapatid? Amen. Bakit nga ba talaga susurrender buhay mo sa Panginoon? Kapit na tayo. Because a surrendered life is like a valuable treasure. Mahalagang kayamanan. In Matthew 13:44, ang sabi dyan, again, the kingdom of heaven. If we are talking about kingdom of heaven, saan po yan? Sa langit. Tama. Ngayon, tanungin ko kayo, paano pumunta doon? By works? Umpisahan natin sa kaligtasan. Ganon yan. Bakit? Importanteng pumunta doon eh. Napakahalaga na makarating ka doon eh. Bakit? May nakaambang kapahamakan eh, sa impyerno eh. Yan ang mahalaga. Kaya ang illustration ng Panginoon, ang kaharian daw ng Diyos, paano pumunta doon? Ibig sabihin yan, ganito ang itsura. It's like unto a treasure hid in a field. Mayroong kayamanan na nakatago dito sa lupang yan. Kita niya. Ang ginawa nung nakakita mga kapatid, when a man had found, parang sa movie ng Gold yun, ang laki. Tinapunan pa niya. Tinapunan niya. Ganon daw ang itsura pagkalangitan ang pinag-usapan. May nakakita at nung nakita niya, tinabunan niya, babalikan kita. Wait siya. Binta niya lahat, TV, yung mga bugak-bugak na siguro, ano na, basta binta niya lahat kung ano-ano mayroon siya. Lahat, sabi niya. Kasi sabi niya eh. And for joy thereof, go it and sell it all. All. Lahat. Walang tinira siya. Bininta ang mayroon siya lahat. Bakit? Abay, mahalaga yun eh. Mahalaga yun eh. Mayroon kayo nakakita pa doon? Sinong may-ari dito? Si Ramon Ang. Si Ramon Ang na may-ari. Pagdating, binili niya kapatid. Binili niya. And buy it that field. Bakit niya binili? Okay, importante sa kanya. May halaga. Ganon ang halaga ng langit. Kita niya? Naintindihan niyo ba ang illustration na gustong ipaabot ng Diyos? Mahalaga ang langit kaysa lupa. Kaya binili niya yun eh. Pag pinaliwanagan ka ng kaligtasan, if you are confronted by the name of Jesus Christ, salvation, abay, napakahalaga yan. Tanggapin mo na. Amen? Amen. Nunawanin niyo? Ganun ang halaga eh. Pag sinurrender mo ang sarili mo para makarating ka ng langit. Ay isa pang illustration ng Diyos. Alam mo niyo, ang Panginoon hindi maubusan ng illustration yan eh.
A surrendered life to God. Why I must surrender my life to God? Because it is of great value. Again, illustration perfectly written for us. The kingdom of heaven. Ay, patungo pa rin Panginoon niya. Parang ang langit yan, lahat eh. It's like unto a merchant man. Merchant meaning negosyante. Naghahanap ng goodly pearls. Ay, goodly pearls talaga. Ano bang mga perlas na ano bang mga bato na mamahalin? Pangalanan nyo na. Diamond. Shine like a diamond. Like a diamond. May kumanta din, diamond. Sabi ko, hinampas yan ng asawa ng boses mo. TikTok, pero shine like the diamond. Sabi ko, tawa ka rin, pag makita mo. Oh. Ano nangyari? Who, when he had found one pearl of great price, he went and sold all. Again, all. Lahat na naman that he had. And bought it. Bakit? Great value sa kanya. Ganon ang itsura pag kalangitan ng pinag-uusapan. Mas mahalaga ang mundo. Ganon ang buhay ng isang tao na surrendered ka talaga sa Panginoon. Bakit? Mahalaga kasi yung paglilingkod sa Panginoon eh. Mahalaga. Oo. Hindi mo pwedeng ipagpalit kahit kay lamok. Kilala si lamok? Si Wamos ba? May ingit ka pa. Bakit ang gaganda ng asawa nila? Ano meron nila? May isang ipin lang. Ito no? Pastor. Ingit-ingit ka pa dyan. Bayaan, men. So, mahalaga ang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ingit-ingit ka pa dyan. Nakita ninyo mga kapatid? For what is a man advantage? Ano ba ang bintahe ng isang tao if he gained the whole world and lost himself or be cast out? Sige daw. Nagkamal ako ng maraming salapi, maraming babae o sino man, parang si Al. Grabe talaga. Naalawi. Oh. Al Bibilitis, Brad, mayaman eh. Bilyonaryo yun, Brad. Bilyonaryo yun. Kaya hindi mo pwedeng questionin. Questionin. Umibigay sa mayaman. Ano ba? Tanong nga si Ivana, ay, grabe. Talagang ano siya. Dinay pa. Kitang-kita na eh. Talaga naman. Bayaan natin sila. Ano ang bintahe, mga kapatid? If you gain the whole world, but you are lost. Tingnan mo si Lot's wife. Yung asawa ni Lot, maliligtas na sana eh. Pero pampira, lumingon siya eh. Naku, mayroon akong maraming salapi doon sa loob ng Sodom and Gomorrah. Ano nangyari? She lose her life. Whosoever shall seek to save his life shall lose it. And whosoever shall lose his life shall preserve it. Ano ibig sabihin yan? Whosoever will save his life shall lose it. And whosoever will lose his life for my sake. Ibig sabihin yan, shall find it. Kapatid, if you are really having a surrendered life, you lose your life, you lose your reputation because you are following God, doesn't matter. Bakit? You will find it. There is a blessing. Oh. Ganun yung kapatid. May pagpapala. Si Apostle Paul, tingnan ninyo. Just give me 1 minute or 2 to 3 minutes. Yet doubtless, sabi ni Apostle Paul, walang pagdududa. Yet doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Oh, ang ganda ng position ni Apostle Paul sa Sanhedrin eh. Oh, but he lost it. Maraming nagalit sa kanya. Sabi ni Apostle Paul, okay lang.
I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung. Ano yan dung? Dumi. Dumi ng mga hayop. I count all the things that I have before but dung. Bakit? Importante sa akin ang knowledge of Christ Jesus. What does knowledge of Christ? Alam mo, pag pinag-usapan din sa book of Proverbs, when we are talking about knowledge in Christ, the beginning of knowledge is the fear of the Lord. And if you have fear of the Lord, the reverence, ibig sabihin yan, godly reverence in the Lord. Kaya mo tinanggap siya. Because the godly reverence, brethren, is all anchored in love, and love originated Christ. Kaya nasabi doon, but God commended His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Kaya nga sabi doon sa John chapter 3 verse 16, ano sabi doon? But God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have it. Naunawaan niyo mga kapatid? Apostle Paul, that he may win Christ. Okay lang sa akin. Maraming mawala sa akin. Reputasyon ko, being a Sanhedrin member, being a lawyer, okay lang. Importante sa akin, I may win Christ. Pastor, kahit ganito lang tayo. Brother Lemuel, pagkain namin minsan dito, mga kapatid, alam niyo? Pizza Hut. Oh. Taga naman, yun lang. Oh. Pizza Hut. Brad, dito ka, Brad. Pilitan Pizza Hut. Reals lang pinakamalaki dyan. Okay. Paano ba? Oh. Tamis. Ginaganan-ganan. Oh. Ginaganan-ganan sa mga Pakistani ba? Sister, nakakain ka na nan? Hindi pa nagkain. Sister? Yung parang bilao ba? Laki ba? Pag ginagawa, masarap kaya. Naglaban-laban yung asim at saka alat. Kasi pag ginaganon ng mga Pakistani. Isaw-saw mo ngayon sa Addis Musyakil. Grabe. Sarap. Oh. Pagklase talaga. Kulang na lang bro. Iganon ko sa kilikili bro ng mga Pakistani. Pero masarap naman no. Ano kaya nga ba't masarap siya bro no? Oh, hindi mo maisip yung ng mga Pakistanis. Kasi masarap nga naman talaga. Sister, nakakain ka na? Hindi ka pa rin pinakain ni Brother Henry? Pero ma-imagine ko po. Imagine mo? Indian parang sa iba. Yan na yun. Oh, yan ang pagkain lang ito. Oh. Bahala na ganun ang makain natin. Basta ayusin natin yung tiles dyan. Right? Linisin natin ang mga aircon. Okay lang. We will count it all but done. Oh. Dang talaga. Kasi yung mukha ng sasawa pa, dang talaga. Oh. Why? Because we surrendered our life. We serve the Lord. We serve God with joy. Brethren, salamat sa Panginoon. Kahit ganun lang pagkain. Kaya mag-ina ko, pagdating dito, Princess, halika. Oo. Kain, saw-saw. Allah, siguro papa ano to. Hindi na sa Pinas. Inom ka ng laban. Asim panis to Yari ka. Nagkainom ka ng laban, sister? Opo. Okay. Panis no? Maingat ha. Panis Pero hindi, ganun talaga yung lasa niya. Sarap man, pag masanay ka, talagang, sister, ay tataba ka. Pag-culinary, matinding yan matinding lactobacilli. Sa atin kasi yan, Yakult, pero yan dito, laban. Oo, ano yan, pang lungs ang tinitira niyan, yung lungs. Kung sino yung mayroong hika dyan, or ganito, laban, inunmin nyo. Oo. Amen mga kapatid? To follow Christ, losing many things because you follow Christ, sige lang. We are following Jesus Christ. Ito ang ibig sabihin natin. Bakit nga ba talaga kailangan nating sumurrender sa Panginoon? What's the paradox of surrender is that when we gain everything by giving up everything.
We gain everything by giving up everything. Ibig sabihin, when we give up ourselves and surrender unto God, we will gain everything before the Lord. We gain eternal life, we gain eternal reward, and we gain eternal peace. Yun ang makukuha natin if we have a surrendered life. Amen mga kapatid? Tingnan mo sa Apostle Paul. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Pinako ako kasama ni Kristo. Namatay ako, yet I live. What kind of life? What kind of life? Oh, ang sabi niya, nabuhay ako ngayon. Yet not I. Hindi ako Christ liveth in me. Dati, hindi siya living in Christ. But nung naligtas siya, is living in Christ. Yan ang ibig sabihin niya. Kaya ang buhay natin kapatid, it must be that we are living in Christ. This flesh, we live in Christ. Bakit? Ano bang ginawa ni Jesus Christ? Sabi niya, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me. Do you know that God loved you? That's why He saved you. Mahal kayo ng Diyos eh. Mahal tayo ng Diyos. Kaya nga tayo niligtas niya eh. Amen? And He gave Himself for me. Instead na ikaw ipako doon sa cross, Christ died for you. Oh. Amen ho ba mga kapatid? I hope you learned something today. What does it mean to have a surrendered life? What does it mean really, Lord? Di ho ba? Stand with us. Oh Heavenly Father, once again, oh Lord, oh God. Kung sa buhay namin, Panginoon, mayroon pang mga bagay na hindi namin sinurrender po sa inyo. Lord, help us. Tulungan niyo po kami. Hipuin mo po ang mga puso namin to surrender everything unto you, O God, that there could be no hindrance in serving you, O Lord. That there could be no hindrance in receiving thy blessing. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang yan. Sa aming mga kahinaan, patawarin niyo po kami, O Diyos. Yes. Sa mga kasalanang hindi pa namin binitawan, O Diyos, patawarin niyo po kami. Yes. Hipuin niyo po ang puso ng bawat isa na totally to surrender their lives, our lives, unto you, O God. Please, O Lord, help us to live in according to thy will. We must delight to do thy will, O Lord. It must be our joy to follow you, O God, to follow thy will, Panginoon. A surrendered life, fully surrendered life unto you, O God. Help us and enable us. Huwag niyo po kaming pababayaan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, mga kapatiran, na kami po ay magpupunyagi, O Lord, sa paglilingkod po sa inyo. Without murmuring, without disputing, without ifs and buts, O Lord, without any excuses, but to have a totally surrendered life unto you, O Father. Panginoon, minsan pa, nagtulungan niyo po kami. Pagpalain niyo po kami. Ang iglesyang ito, help us, O Lord, to continue. Help us, O God, to move on. Bless us and every one of us, O God, sa aming mga trabaho. Gamitin niyo po mga trabaho namin para pagpalain niyo po itong church na ito. Gamitin niyo po ang bawat isa. Ang mga kapatiran, gamitin niyo po para sa iyong kalulatian. Dahil ang makukuha po namin mula sa inyo at makuha namin, O Diyos, eternal peace, eternal rewards, and eternal life. Salamat, O Diyos. Pagpalain niyo po mga kapatiran namin and our families. Ikaw po mamuna sa buhay namin. Biyayaan niyo po kami, O Diyos.
Patuloy mo kaming gabayan. In all these things we thank you. We praise your name. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life as atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Bago po tayo mag-closing prayer, awitin mo natin yung ginatagay na I surrender all. Amen. Yan ang bagay sa preaching ni Pastor. Verse 1. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and serve Him in His praises daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender all. At His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. Amen. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power, let Thy blessings fall on me. I surrender.
Ama namin Diyos, magaling sa lahat, makapangyarihan Yes, sa lahat. Lord. Maraming salamat Panginoon sa araw na ito. Pag-ingat at maraming salamat Panginoon sa aming napakinggan, aming napag-aralan, sa aming Panginoon sa buhay namin ito Panginoon. Yes. Lord, sinisurrender po namin ang lahat Panginoon, ang aming problema, ang mga suluhan sa buhay, Yes, Lord. mga pagsubok Panginoon, ay sinusurrender po namin ang aming buhay Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na biyaya at pagpapala. Maraming salamat Panginoon sa amin at sa iyo. Lord, talangin po rin po namin ang aming kakainin sa araw na ito. Pagkalinisin ito, pagkalinisin po ito pagkalinisin upang kalakasan ng aming physical at mga. Yes, Lord. Maraming salamat Panginoon. Ang biyaya at pagpapala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.